Matagal nagsusupply ang Iran ng mga armas, lalo na ang mga Shahid drone sa Rusya. Dumarating ang mga armas sakay ng mga barko ng Shadow Fleet na dumaraan sa mga lihim na ruta sa Caspian Sea. Ngayon, sagad na ang pagtitiis ng Ukraine. Ginanawa nitong isang dambuhalang bola ng apoy ang lihim na ruta ng armas sa pamamagitan ng mga pag-atake ng drone laban sa mga barkong Iranian na papunta sa Rusya. Mas malaki ang kwento kaysa sa pag-atake dito. Dalawang digmaan ang nagsanib at naging isa. Kasangkot na ngayon ang Rusya, Iran, Ukraine at Estados Unidos sa isang pandaigdigang labanan. Nakikita na ba natin ang simula ng isang pandaigdigang digmaan? Marahil. Pero magsimula muna tayo sa mga pag-atake. Noong Hulyo 25, nagsagawa ang Ukraine ng sunod-sunod na pag-atake sa mga barkong dumaraan sa dagat Caspian. Sa unang tingin, ang mga barkong ito ay mukhang karaniwang mga komersyal na sasakyang pandagat. Hindi sila ganoon. Ang mga barko ay bahagi ng Shadow Fleet ng Rusya at Iran na ginagamit ng Rusya at Iran sa pagdadala ng armas at langis sa isa't isa. Para sa Ukraine, hindi na nila kayang tiisin ang sitwasyong ito. Matagal nang ginagamit sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine at pagpatay sa mga sibilyang Ukrainian ang mga armas na tinatanggap ng Rusya, kabilang ang mga drone at missile. Kaya kumilos ang Ukraine tungkol dito. Di siya nahihiyang ipaalam sa lahat ang naging resulta. Sa opisyal na telegram, ipinaalam ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa mundo ang mga pag-atake. Maganda ang resulta ng malayong pag-atake sa Caspian Sea, lalo na laban sa mga barkong sangkot sa pagdadala ng kargamentong militar na may kaugnayan sa Iran at isang barkong pandigma. Ayon kay Zelensky, idinetalye rin niya ang mga pag-atake sa Tyumen Oil Refinery sa Yekaterinburg, pag-atake sa imbakan ng fuel at pampadulas sa Rostov-on-Don, at pag-atake ng drone sa pasilidad sa Kirov. Gumagawa ito ng mga bahagi na ginagamit sa mga sandatang inilulunsad ng Russia laban sa Ukraine. Ayon kay Zelensky, ang huling pag-atake ay isinagawa mula sa layong mga 1,200 kilometro. Ipinapakita kung gaano kalayo na abot ng mga pag-atake ng Ukraine na yon. Ang mga barko ng Iran ang talagang kapansin-pansin dito. Kakalunsad lang ng Ukraine ng mga pag-atake sa ibang bansa bukod sa Russia. Malaki ang ibig sabihin nito dahil nagsanib ang dalawang magkaibang digmaan. Binubuksan nito ang daan sa pandaigdigang labanan. Ang mga kuha mula sa mga pag-atake ay nagpapakita ng maraming impormasyon. 3 barko sa Caspian Sea ang kinama ng Ukraine. Hindi bababa sa 2 rito ang nagdadala ng armas mula sa Iran. Maaring may bandila ng Russia ang Big A at Port Olya 2 na mga barko, pero puno ang mga ito ng supply mula Iran. Sa madaling sabi, kasing halaga ito para sa Iran at sa mga pagsisikap nitong mapanatili ang bumabagsak nitong ekonomiya tulad ng halaga nito sa Russia at sa kagustuhan nitong ipagpatuloy ang walang tigil na pambobomba laban sa Ukraine. Walang awa na ipinakita sa mga barkong ito. Ang mga usok at malalaking apoy ay nagpapakita na hindi lang nais ng Ukraine na paralisahin ang mga ito, kundi gusto nitong palubugin. Ito ay isang paglala na hindi pa nakita kailanman sa dagat Caspian. At may malalaking epekto ito. Ang nakikita natin dito ay ang Ukraine na nagbibigay ng isang malaking babala kay Iran. Sa loob ng maraming taon, ang rehimen ng Iran ay nakipagtulungan kay Putin. Bukod sa Shahid drone, lumagda ang Iran at Russia ng kasunduan sa kooperasyon sa bandang dulo ng 2025 na nagpapakita ng mas malalim nilang ugnayan. Para sa Ukraine, nagsanib na ang mga digmaan. Maaring nilalabanan ng Iran ang US sa Gulpo at maaring nilulusob ng Russia ang Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Pero ang pangtutulungang ito ng dalawa ay nangangahulugang pandaigdig na ang digmaan. Tulad ng binanggit ni Zelensky, nagbibigay ang Russia ng mga satellite na larawan sa Iran na ginagamit sa mga pag-atake laban sa mga base ng US at mga kaalyado ng Amerika sa reyon ng Gulpo. Simula Hulyo, nakita namin ang aktibong pagmamanaman ng Russia gamit ang satellite sa mga estado ng Gulpo at pasilidad militar ng US. Lumilitaw ang mga larawang ito sa Iran. Sa talumpati noong Hulyo 25, sinabi ni Zelensky sa mga Ukrainian at dagdag pa niya, malinaw ang kaugnayan ng satellite imagery ng Russia sa mga pag-atake ng Iran sa mga lugar na ito, bago, bilang paghahanda at pagkatapos para suriin ang pinsala. Noong Hulyo 19 at 20 lamang, 4 na base panghimpapawid, 2 sa Bahrain, 1 sa Jordan at 1 sa Kuwait, ang nasaklaw ng pagmamanman ng mga satellite ng Russia. Malinaw ang dahilan ng Ukraine. Sumali na ang Iran at nagpasya ang Ukraine na labanan ang mga barko ng Shadow Fleet nito gamit ang dahas. Mas tatalakayin pa natin ang mga dahilan mamaya. Pero ang interesante, ang mensahe ni Zelensky ay hindi para sa Iran o Russia, kundi para sa Estados Unidos. Ipinapaabot ng Ukraine sa Estados Unidos na ang digmaan laban sa Iran ay laban para protektahan ang kanluran at mga pinahalagahan nito mula sa mga bansang gustong wasakin ito. May nakakagulat na elemento sa mga pag-ataking ito na umalingaw-ngaw sa White House. Ayon kay Joe Barnes, diplomatic editor ng Telegraph, hindi malinaw na target ng Ukraine ang mga barkong kargamento ng Iran sa Caspian Sea. Sa pag-atake sa mga barkong ito at paglalabas ng pahayag, pinalalakas ni Zelensky
ang koneksyon ng Iran at Russia sa isip ng administrasyong Trump. Layunin ng Ukraine na pagdugtungin ang dalawang labanan. At sa paggawa nito, maaaring makalika ito ng kaunting puwang upang hikayatin ang US na magbigay ng mas maraming suporta sa Ukraine, habang ipinagtatanggol nito ang sarili laban sa Russia. Iginit ng Ukraine na panalo na ang dalawang digmaan. Tulungan ang Ukraine na talunin ang Russia at hihina ng husto ang Iran. Ito ang mensaheng para sa Estados Unidos. Malabong nagkataon lang na inatake ng Ukraine ang mga barko ng Iran bago dumating si Zelensky sa US noong Hulyo 28 para sa pagpupulong kay Pangulong Donald Trump. Ang grupo niya at mga binanggit ni Zelensky na posibleng sumuporta sa depensa natin. Sa ex-post tungkol sa pagdating niya sa US, sinabi ni Zelensky, ang numero unong prioridad namin ay ang anti-ballistic defense at estratehikong kooperasyon sa Amerika. Kailangang lumapit ang kapayapaan. Ano pang mas mainam na paraan para hikayatin ang kooperasyon kundi ipakita sa administrasyon ni Trump na ang dalawang tila magkahiwalay na kaaway ay iisang karaniwang kaaway lang. Sa Iran, sobrang galit ang rehimen nila. Pagkatapos ng pag-atake ng Ukraine sa Caspian Sea, binatikos ni Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ang Ukraine sa social media. Inatake ni Zelensky ang isang komersyal na barko ng Iran na nagresulta sa pagkamatay ng isang marinero. Lantad na paglabag sa UN Charter ang ginawa sa utos ng Israel para hilahin ang Europa sa digmaan. Ayon kay Araghchi, idiniin niyang malinaw na sinabi ng Iran na hindi palalampasin ang ginawa ng freeloader sa Kiev nang walang sagot. Sa madaling salita, may binabalak na tugon ang Iran. Hindi pa natin alam ang magiging tugon. Malabo ang sinabi ni Araghchi, baka sinadya niya ito. At abala rin ng Iran sa pakikipaglaban sa US sa reyon ng Gulpo. Binaliwala ng Ukraine ang banta ng Iran at iginiit na 100% lehitimo ang pag-atake sa mga kargamentong barko. Ipinahayag ng Foreign Minister ng Ukraine na si Andriy Sybiha sa Iran ang panig ng Ukraine sa isang ex-post noong Hulyo 27, kung saan sinabi niya walang basehan at di makatarungan ang mga banta ng Iran. Kasabwat ang Tehran sa agresyon ng Russia sa Ukraine na pinalalakas ang kriminal na digmaan ng Moscow gamit ang mga sandatang pumatay sa mga Ukrainyano mula noong 2022. Sabi pa ni Sybiha, walang karapatan ng Iran na magpanggap na biktima, lalo na't magbanta ng aksyon sa UN laban sa Ukraine. Bumabalik lahat ito sa pangunahing punto ng Ukraine. Simula pa lang, kasali na ang Iran sa digmaan ng Russia. Tinuruan lang ng Ukraine ang Iran kung bakit masama ang ideyang yon. Sumabog na sa di inaasahang antas ang tensyon. Lumalala ang mga digmaan sa Ukraine at Iran at 12-12 ng bansa ang nagbibigay ng tulong o direktang apektado ng mga pag-atake. Ang susunod na mangyayari ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa takbo ng mga pandaigdigang kaganapan. Bago pag-usapan ang ginawa ng Ukraine at dahilan ng pag-atake sa mga barkong ito, paalala lang na nanonood kayo ng military show. Gumagaga kami ng palabas para ipaliwanag ang galaw ng kapangyarihan. Kaya mag-subscribe at i-enable ang notifications para mapanood ang iba pa naming video. Bago talakayin ang epekto nito sa hinaharap, may tanong munang dapat sagutin. Paano nagawang atakehin ng Ukraine ang mga barkong pangkargamento ng Shadow Fleet sa Dagat Caspian? Nasa pangalan ng sagot, Shadow Fleet. Dapat nakatago ang mga barkong ito. Pinapatay nila ang transponder at dumadaan sa lihim na ruta para maiwasan ang ganitong insidente. Magugulat din tayo na nagawa ng Ukraine ang ganitong atake. Nangyayari ito dahil sa mahusay na paggamit ng intelligence network at mga kagamitan ng Ukraine para subaybayan ang mga barko ng Shadow Fleet habang naglalayag sa Caspian Sea. Bahagi ang Ukraine ng proyektong War and Sanctions sa usaping intelihensya, isang malaking database ng mga target na bahagi ng kampanya ng agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Ang database na ito ay kumukolekta ng open source na datos, impormasyon mula sa mga katuwang ng Ukraine tungkol sa mga barkong pinatawan ng parusa, satellite imagery at iba pa para bigyan ng Ukraine ng listahan ng posibleng target na atakihin. Parehong nasa database na yon ang Big A at ang Port Olya 2. Maaari mong hanapin ang mga ito mismo at makikita mo ang impormasyon tungkol sa mga barko, pati na rin ang mga dahilan kung bakit sila naging target. Isang listahan ng mga pantalan na kanilang pinuntahan at maging impormasyon tungkol sa mga bandila na kanilang ginagamit sa paglalayag upang subukang manatiling nakatago sa paningin. Kaya alam ng Ukraine kung anong gusto nitong tamaan, pero kailangan pa ring hanapin ng Ukraine ang mga kahina-hinalang barkong ito habang naglalayag sila sa Dagat Caspian. Ang maaaring nangyari dito ay pinagsama ng Ukraine ang lahat ng datos na nakolektahan nito gamit ang isang dedicated synthetic aperture radar na natanggap nila mula sa Finland. Pinundohan ng mga tao sa Ukraine ang radar noong Hunyo 2022. Sa 3 araw, nakalikom sila ng higit sa planong $13 milyong na balaksan ng gamitin para bumili ng Bayraktar drones mula Turkey. Nang malaman ng Turkey, dinunit nila ang mga drones sa Ukraine. Naiwan ang $18 milyong para bumili ng spy satellite na gagamitin ng Ukraine sa pagsubaybay ng mga target. Ang kagamitang ito ay nagpapadala ng radar energy sa ibabaw ng daigdig mula sa layong 500 kilometro. Ginagagit nito ang signal para gumawa ng larawan ng mga nakikita. Hindi naapektuhan ng ulap, dilim at panahon ng radar.
Kaya kayang makuha ng Ukraine ang larawan ng lupa o Caspian Sea ng 6 na beses na mas mabilis kaysa ibang pinagkukunan. Malamang ginamit ng Ukraine ang satellite images para matukoy ng 2 kargamentong barko ng Iran ay naglayag mula Iran at dumaraan sa Caspian Sea. Pagkatapos, ginamit ng Ukraine ang sarili nitong mga radar para subaybayan ang mga barkong iyon na nagbigay daan naman para maitagda nila ang ruta ng mga drone na lilipad ng daan-daang kilometro para pabagsakin ang mga barkong iyon. Mukhang ginamit ng Ukraine ang Lyochi drone sa misyon, isa sa pinakakilalang long-range na drone na dinevelop ng Ukraine. Ang Lyochi ay matagal ng kilala. Saklaw nito ay lagpas 1,000 kilometro at kayang magdala ng mga warhead na hanggang 75 kilo ang bigat. Sapat ang layo at lakas nito para maabot ang Caspian Sea at butasin ang anumang barkong dadaan dito. Pinaniniwala ang may navigation system si Lyochi na gamit ang AI, kaya mas mahirap itong iligaw ng electronic warfare device. Sa isang twist, inaangkop ng Ukraine ang drone bilang cruise missile carrier ayon sa ulat ng United 24 noong Hulyo 21. Iniulat ng media na ipinakita kamakailan ng Ukraine ang Lyochi na kayang magdala ng 4 na compact air-launched cruise missiles. Sa esensya, ginagawang unmanned bomber ang drone. Hindi yon ang bersyon ng Lyochi na ginamit kontra barko ng Iran at Russia. Ang kamikaze drone ang nagdulot ng pinsala. Pero interesante ring abangan kung ano ang plano ng Ukraine sa hinaharap ng digmaan nila laban sa Russia at tila lumalawak na alitan nito sa Iran. Kung pag-uusapan ng hinaharap, ang malaking tanong ngayon ay kung sapat na ba ang dahilan ng Ukraine para sa pag-atake nito sa Caspian Sea upang maiwasan ang labanan laban sa Iran, o kung seryoso talaga ang Iran na tuparin ang banta ng pagganti. Alam natin ang dahilan ng Ukraine. Matagal nang matatag ang rutan supply sa pagitan ng Iran at Russia. At dumadaan sa Caspian Sea ang karamihan ng drone mula Iran papuntang Russia. May mensaheng ipinadala. Delikado na ang dagat para sa mga barko ng Shadow Fleet. Layunin ng Ukraine na ipakita sa Iran ang panganib ng pagtulong sa Russia. Marahil, layunin nilang putulin o sirain ang ugnayan ng dalawang bansa para mapilit ang bawasan ng Iran ang suporta nito. Pero may timing din na dapat isaalang-alang. Gaya ng nabanggit namin kanina, naganap ang pag-atake ng Ukraine habang mas matatag marahil ang relasyon ng US at Ukraine kaysa sa anumang ibang yugto ng ikalawang termino ni Trump. Dagdag pa rito, nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na umatake muli sa Russian Shadow Fleet dito. Malinaw na focus ng Ukraine nitong nakaraang buwan ang sunod-sunod na drone strikes sa Black Sea at Sea of Azov na sumira sa halos 200 fuel tanker, cargo vessel at tugboat sa dalawang dagat na iyon. Tinitingnan ng Ukraine ang ginawa nito sa Caspian Sea bilang pagpapalawig ng digmaan, hindi pagbubukas ng bagong front o pagsanib ng dalawang digmaan. Pero maaring iba ang tingin ng Iran. Dahil dito, maaring lumaki ang mga panrehiyong labanan tungo sa mas malawak na digmaan. Para sa Iran, ang mga barko ng Shadow Fleet na winasak ng Ukraine ay hindi lang basta karaniwang mga barkong pangkarga na madaling mapalitan. Pareho silang may armas na kailangan ng Iran para ibenta sa Russia at matulungan ang ekonomiya nito. Ang dagat Caspian ang lifeline ng Iran habang nilalabanan nito ang pambubumba ng US at pagharang sa Strait of Hormuz na layong pahinain ang ekonomiya nito. Bagamat laging balita ang pag-atake ng Amerika sa Iran, ang higit na sumisira sa bansa ay ang pagpigil ng Amerika sa paglabas ng langis mula Iran na maaring magpilit sa rehimen na sumuko sa presyon ng Amerika. Sa panahon ng Operation Epic Fury, ayon sa Estados Unidos, ang kontra-blockade sa Hormuz ay nagkakahalaga sa Iran ng $500 milyong kada araw. Ayon sa Al Jazeera, noong Hunyo 5, ang Iran ay nag-export ng mas kaunting langis, mas mababa pa sa ika-6 na bahagi kumpara bago ang digmaan kontra US. Pinakamababa ang export ng krudo sa 6 na taon, na nagdulot ng halos $6 na bilyong na pagkalugi sa ekonomiya ng Iran. Sinabi ng Iran International ang parehong bagay tungkol sa non-oil trade ng Iran. Sinabing Iran ang pinakatalo dahil sa pagharang sa Hormuz. Ayon sa outlet, umabot lang sa $830 milyon ang kalakalang dilangis ng Iran sa China mula Marso hanggang Hunyo 2026. Iyan ay 75% na mas mababa kaysa sa parehong panahon ng 2025 na may $3.3 bilyong. Nawalan din ng kalakalan ang Iran sa mga kapitbahay sa Gulpo. Noong 2025, umabot sa 51% ng kabuuang hindi langis na benta ng Iran ang kalakalan sa mga kapitbahay nito. Halos wala nang kalakalan na yon. Ayaw talagang bumili ng mga kapitbahay sa Gulpo mula sa Iran habang sila'y tina-target ng Iran gamit ang drone at misil. Ang punto na sinasabi namin dito ay nasa matinding kagipitang pang-ekonomiya ang Iran. Ang kalakalan ng Iran sa Russia sa Caspian Sea ay isa sa natitirang lifeline nito sa ekonomiya habang pinapasan ang pressure mula sa digmaan laban sa US. Mas pinadelikado ng Ukraine ang paggamit sa lifeline na yon. Iyan ay biyaya para sa US na matutuwa kapag nabawasan ang pera ng Iran. Ngunit para sa Iran, ang nangyari sa Caspian Sea ay maaring mag-udyok ng desperadong hakbang tulad ng direktang pag-atake sa Ukraine. Kahit mukhang bali, posible sa teorya ang ganitong pag-atake. Hindi kailangan ng tropa dito.
Hindi magpapadala ang Iran ng sundalo sa Russia dahil kailangan nila ang sarili nilang puwersa laban sa posibleng panlupang pananakop ng US. Pero may mga ballistic missile ang Iran. Ayon sa artikulo ng iPaper noong Hunyo 26, pinag-iisipan ng rehimen ang paghihiganting missile strike sa Ukraine bilang tugon sa nangyari sa Caspian Sea. Iniulat ng outlet ang sinabi ni Babak Tagavi, Iranian military journalist. Bagaman walang opisyal na pahayag ang Iranian Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, iniulat na ipinaabot nila sa ilang parlamentaryo at mga mamamahayag na malapit sa rehimen na pinag-iisipan nilang ganting ballistic missile strike sa estratehikong target sa Kyiv. Sinabi ni Tagavi sa iPaper, sabi pa niya, ang hindi pag-opisyal nito ay mabibigay ng kapanipaniwalang paraan para ikaila ang ganitong pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ginagamit na ng Russia ang mga Iranian na missile. Magdadahilan ang Iran na Russia ang umatake. Hindi sila. Mayroon ding mga missile ang rehimen na kayang umabot sa Ukraine. Kahit na kailangan nilang lumipad ng napakalayang distansya para magawa iyon. Ang Gada, Sahil at Imad ay pinaniniwala ang may abot ng mga 2,000 kilometro. Habang ang Kurim Khorramshahr ay sinasabing kayang lumipad ng hanggang 4,000 kilometro. May paparating na pag-atake na posibleng huling missile ng Iran. May 2,000 kilometer na bersyon ang Iran ng Kurim Khorramshahr na may 1,500 kilo na warhead. Posibleng mas maliit ang warhead nito sa 4,000 kilometrong bersyon, kaya mas malayo ang abot. Kapag pinakawalan ng Iran ang mga missile sa Ukraine, magsasama ang dalawang digmaan. Ang US na magugulat sa ganoong tahasang pag-atake at nababahala ng sinusubukan ng Iran na bumuo ng mga sandatang nuklear na maaring ikarga sa isa sa mga missile na ito ay mapipilitang kumilos. Susunod pa ang mas maraming pag-atake sa Iran at maaring tuluyan ng makuha ng Ukraine ang dagdag na tulong na gusto nito para ipagpatuloy ang laban nito sa Russia. Ang direktang pag-atake ng Iran sa Ukraine ay maaring magbigay daan sa pagpasok ng mga puwersa o kagamitan ng Russia sa Iran para tumulong laban sa US. Dalawang dating magkaugnay na labanan ay magiging bahagi ng iisang pandaigdigang digmaan. Digmaan na magsisimula sa 4 na bansa, posibleng kumaalat sa Gulf at Europa at sa iba pang panig ng mundo. Ang maaring pumigil sa Iran na gumanti sa Ukraine gamit ang misil ay ang banta ng mas malalang digmaan laban sa US. Maaring ang paglala ng sitwasyon ang tinitingnan ng Amerika habang iniisip ni Trump ang mga opsyon para tapusin ang sigalot sa Gulpo. Bukas pa rin ang ideya ng ground invasion. Paano kaya mangyayari yon? At ano ang magiging kahulugan nito para sa hinaharap? Sinasagot namin ang mga tanong na yon sa aming video. Kaya panoorin ninyo ito para matuto pa. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para makita pa ang iba pa naming pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Ukraine at kung paano naapektuhan ng mga ito ang ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat ulit sa panonood.